Pero ang pag-uusapan natin, yung dalawa dyan sa 12 na hindi inaasahan at hindi rin po mapaniwalaan ng iba na kung papaano nakalusot ito. Kung papaano sila nanalo sa nakaraang 2025 midterm election sa senatorial race, mga kababayan. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Andito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Manggugulo na naman tayo. Ang walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng lupa. Aalingaw-ngaw na naman sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV screen. Meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Mahalaga ba to? Parang hindi naman. Yung bago tayo magsimula ay babatiin po muna natin ang ating mga kababayan na patuloy po na tumatangkilik, nanonood at nagtitiyaga sa ating channel kahit na tayo ay nanggugulo lang at wala tayong kakwenta-kwentang vlogger. Pero nanonood pa rin ang ating mga kababayan sa atin. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagtitiyaga sa amin. At syempre, may babatiin din po kami. Ang amin pong naging destinado po dito sa aming lokal na napunta na po sa ibang bansa at nanonood po sila sa atin. Ay binabati po namin ang kapatid po na Glenn Mergas at ang kanila pong may bahay dyan po sa lokal ng Invercargill, distrito po ng New Zealand South. Ayun. Tama po ba yung pagkakabigkas ko? Ayun. At yun nga mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, mayroon po tayong mahalagang topic ngayong umaga. Mahalaga po ba ito? Ito po kasi ang dami po ang nagulat at nagulantang, hindi makapaniwala. Katulad po ng ating kilala o isang kilalang intrigera, isang broadcaster, newscaster na medyo intrigera, hindi sila makapaniwala ang pagkapanalo po ng ating newly elected Senator Rodante Marcoleta. At mamayang hapon po, ay manunumpa na po sila at magiging isang ganap na senador ang ating kapatid na Rodante Marcoleta. Palakpakan naman po natin yun. At syempre, big congrats po, Senator Dante Marcoleta. Yun. Pero hindi po siya kasi ang pag-uusapan natin ngayon . Medyo nabanggit ko lang po yun. Aabangan natin at tinan natin kung makakapag-live po tayo mamaya, mga kababayan. At subukan natin na makapag-live dyan sa gagawing panunumpa ng mga itatalaga at nanalong mga senador sa ating bansa. 12 po yan, mga kababayan. Pero ang pag-uusapan natin, yung dalawa dyan sa 12 na ito'y dalawa din na hindi inaasahan at hindi rin po mapaniwalaan ng iba na kung papaano nakalusot ito. Kung papaano sila nanalo sa nakaraang 2025 midterm election sa senatorial race, mga kababayan. Sila po ay walang iba kundi si Dagat. Wow, mustasa. Yun, si newly elected Senator Kiko Pangilinan at saka si newly elected Senator Bam Aquino. Ayan, ang dami po ang nagtatanong kung bakit o kung paano po nanalo po itong mga ito. Meron pong analysis ang saganang mamamayan tungkol po dyan, mga kababayan, at hindi po kami, kundi siyempre
kukuha tayo ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaan, matapat, matapang. Walang iba kundi po ang Net25 sa programang Saganang Mamamayan. At bago ko po pala ipapanood po sa inyo, lagi po kasi akong binabati po dyan. Pagka tayo po ay sumasagot sa Vox Populi nila Kuya Jen, Kuya Benny at saka Kuya Nelson, lagi tayo nababanggit po dyan sa Saganang Mamamayan. Sinasamantala ko po ang pagkakataong ito para batiin naman po sila. Kuya Jen, Subarjaga, magandang araw po sa inyo. Kuya Benny, Antiporda at saka si Kuya Nelson. Salamat po sa lagi po ninyong pagbabanggit ng Just Vlog na walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng lupa. So, hindi na natin patatagalin mga kababayan, pero bago natin i-play yung video, nakikisuyo po kami. Kung okay lang naman po, paki-like, subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ia-upload po natin sa mga susunod na mga pagkakataon. Hindi na natin patatagalin mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ito po at sabay-sabay po nating panoorin itong video ito. No? Alam mo, ito maniwala man kayo. Bakit nanalo si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan? Alam mo, yan na, marami nagtatanong din dyan. Ako yung Bam Aquino, sa mga kabataan talaga. Yung Gen Z. Yung Gen Z talaga. Subarjaga. Ayan, yan. Yung grupo namin. Yung grupo namin, makapagsasabing, malakas talaga yung Bam Aquino. At saka nag-concentrate sila sa mga campuses. Yung mga campuses. At saka yung campaign nila sa social media, alam mo, laking tulong kay Bam nun Kasi, di ba dati mga bata, ayokong bumoto dyan. Wala na. Pero dahil sa campaign nila sa social media at saka sa mga campuses, ang maraming bagong botante ang lumabas at isinama sa listahan, Bam Aquino. May mga kakilala ako na mga, kasi tsaka si Bam Aquino, pag nakita mo, kala mo batang-bata Di ba? Parang hindi kami nagkakalayo di ba? Pagkakahawig nga kayo. Malayo nga lang. Parang magka-age bracket lang kami. Age bracket yan. Pero yung Kiko, yun ang Yung doon Kiko, ako... dagat. Yun ba nakatulong sa kanya? Yun na nakatulong sa kanya. Wow, dagat. Saka yung hihigop ka ng sabaw na hindi sumayad yung uso mo sa sabaw, ano? Alam mo, mga bagay niyan, alam mo, in this whole world, laging meron tayong tinatawag na advantage and disadvantage. Kaya wag niyo minusin yan. Dagat. Wow, dagat. Alam niyo yung wow, dagat na yan. Again, nakatulong din sa kanya yan, in a way. Ang rekomendasyon nga sa kanya ni Nelson, tindigan na niya yung iso na yun Oo, diba? tindigan mo na. Bigyan mo ng malasakit ang ating karagatan dahil yan ay matagal nang nalalapastangan. Yun, diba? isa yun. Okay. Ngayon, mo... ang tanong, ibabalik na naman natin uli. Bakit talaga nanalo yung dalawa? Putulin ko po muna doon mga kababayan. Ito yung susubaybayan po ninyo Bakit nanalo po yung dalawang yan? At hindi talaga makapaniwalang marami kung paano nakakuha ng maraming boto itong dalawang ito, mga kababayan. Excited na po ba kayo? Kung bakit, ano dahilan kung bakit nanalo yung dalawa? Si newly elected Senator Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Tuloy natin ang video. Pakinggan nyo mabuti at huwag kayong aalis. Let's go! Bakit nga? Anong analysis mo? Hindi sila nakipag-away. Hindi sila bumabanat. Hindi sila sumangkot do sa laban ng Duterte. At, ano pa man, no? At saka, administrasyon. Tama, tahimik sila sa iso ng Duterte, Yes. Ang ginawa nila, nagsipag. Nagtrabaho. Nagpaliwanag kung ano ang kanilang mga plataforma. Oo nga. Kaya napakagandang tingnan, no? Alam nyo, dito sa atin, kailangan natin purihin yung tama ang ginawa Gaya ni Bam Aquino, Kanina nakarinig ako ng interview niya. May nag-interview sa kanya yung intrigera. May isang intrigerang nag-interview sa kanya kanina. Ano ang stand ninyo dito sa impeachment at kayo yung magiging Senator Judges? Ano stand ninyo? Well, sabi niya, I will decide
Ayun. Based sa evidences. Naku, muntik na sa doon, ha? Based sa yun. evidences. And of course, sabi niya, hindi ako magdidesisyon dahil sa partido, dahil sa tao, ibabase ko lahat sa ebidensya. Ayun. At lalong hindi ako magdidesisyon na base sa ibibigay na kapalit sa akin, na merong ibibigay sa akin para yun ang maging desisyon ko. Hindi ako papayag. Ba't in-expect mo niya may bibigay daw? Hindi, merong ganun eh. di ganun ba? ba? Oo, may ganun. Nakita mo, hindi man niya May diretso bigayan sinabing ba? May bigayan pa. nagkabigayan. May bigayan Hindi, pala nakita dyan. mo, hindi man niya sinasabing direkta. Alam natin na merong bigayan. Sa house, di ba, nangyari daw yan? Oo, ayaw ko lang. May mga offer daw sabi. Oo. Pero hindi ko lang alam kung may nagkatanggapan. Special offer ata yun. Maraming tanggapan doon. Ay, oo, maraming O, tanggapan. tanggapan ng mga kongresista? Oo. Ang dami. Ako, meron nga akong punong tanggapan eh. 317 congressman ang kanya-kanyang tanggapan doon. Yun. oo. Punong tanggapan ng mga kongresista. So, yun ang So, yun yung nakikita natin Oo, na nga, talagang base na Tama nakita ka. mo, hindi sila napansin. Oho. Hindi sila napansin na hindi sila naging threat. Oho. Hindi sila binanatan, hindi rin sila bumanat. Hindi sila nakisawsaw sa issue ng Duterte. Hindi sila no? nakisawsaw sa issue ng Duterte. So with that, nakita mo ang bilis ng pagkapanalo nila. Oo nga. And I hope this will serve as a lesson. Akala ko nga ako yung Kiko Pangilinan, akala ko tapos na ang political career niyan. Sa nangyari sa mga nakalipas, ha? Oo. Pero ngayon, bigla siyang bumawi. Well, Diba? in fairness naman kay Kiko, marami rin naman nagawa yan. No? Sa Senado, nung kasalukuyang senador yan. And Pero of course, nawala na kasi yung Sharon Cuneta Magic dati, di ba? Sharon Cuneta Magic. hindi, ngayon babalikan Sharon Cuneta Magic. Ganun ba? Oo, kasi pumayat. Hindi totoo? Sumex yun na uli. Hindi Oo, totoo. pumayat. Hindi ko huli nakita si Oo. Ate Shawi. O kaya babalik ang, Wow, Shawi Magic. Tagahanga ako niyan, yung high school life, to my high school life. Kasi high Ay, school lang wala. ata. Hanggang Kasi- high school ka lang. College ka ba? Elementary kami. Kinakanta namin, elementary kami. Talaga naman, So, yun tama, alam mo, doon sa kanilang pananahimik sa issue ng mga Duterte, ako sa tingin ko, at saka yung maiinit na issue nito nakalipas, Yes. hindi natin Hindi sila narinig. sumausaw doon. Yes. Ang ginawa nila, Tama gumawa sila ng sarili nilang landas Oho. patungo sa tinatawag nating tagumpay. Oho. Di ba? Kaya bagamat dalawa lang sila, di ba sa kampanya, halos dalawa lang talaga silang magkasama lagi. At saka, si Bam Aquino, ay nakita naman natin na marami din ang mga taong sumuporta sa kanya, lalo itong mga bandang huli na. At least, di ba, nakita natin. Ayun. Pero yun nga, yung Kiko, ngayon, ang Kiko Pangilinan, number 6 pa. Number 5. Number 5. Sumunod sa kanya si Kong Dante Marcoleta. Di ba? Oh, number 5. Tama. Tama. So, yun po yung video mga kababayan, napanood po natin kung ano yung naging dahilan, kung papaano nanalo itong si Wow Dagat at saka si Bam Aquino, Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino mga kababayan. Ang ginawa po ng dalawang ito, hindi po sila sumausaw sa issue ng Duterte. Tahimik po sila. At nagsipag, nagtrabaho. Yun ang kanilang ginawa. Nag-concentrate po sila sa pangangampanya. Kaya nagulat ang mga kababayan po natin kung gaano yung kanilang nakuhang boto. Napakarami naman po talaga. Sabi nga po dun sa ganang mamamayan, dun sa napanood natin, dapat natin purihin yung mga gumagawa ng tama, mga kababayan. Kaya yun po yung naging dahilan talaga. Talagang trinabaho po nila yung kanilang kandidatura. At yun nga po, mga kababayan, naipagtagumpay po nila. Si Kiko po ay panglima at si Bam naman ay pangalawa kung hindi po kami nagkakamali, mga kababayan. Congratulations po kay Wow Dagat. Kay newly elected Senator Kiko Pangilinan at saka kay newly elected Senator Bam Aquino na mamaya nga po ay manunumpa na po sila, mga kababayan. Ito po, naalala ko pala yung itong tatlo kasi, si Tito Soto, si Irwin Tulfo at saka si Ping Lacson, nagbigay sila ng pahayag, reaksyon tungkol sa issue, sa impeachment
na isinampa laban sa ating Pangulo na si PBBM, mga kababayan, nitong mga nakakaraang araw. Siguro kung inaga-agahan po neto na magsalita tungkol doon sa pagbibigay po nila ng reaksyon na di umano ito'y political strategy o pamumulitika lang yung paghahain ng impeachment laban sa Pangulo. Sabi ng mga kababayan natin, bakit noong naghain ang Kongreso, mga congressman ng impeachment laban sa Vice President na si VP Sara Duterte, bakit hindi nila sinabi noon na ito'y pamumulitika? Hindi sila nagsasalita. Wala silang imik. Tikom ang kanilang mga bibig. Bakit nung ang sinampahan ng impeachment ay ang ating Pangulo ay agad silang nagsalita na ito'y politika, political strategy, mga kababayan. Kung naaga-aga lang po siguro ito, yung pagsasalita nitong tatlong ito, hindi naman po sa kinokontra ko o ayaw ko sa mga ito, sapagkat nakita naman natin talaga namang humusga at pinili po sila ng taong bayan. Pero sana, itong mga tatlong ito, sana ay maging patas sila, maging neutral sila. Bakit hindi sila nagsalita noon? Kay VP Sara, bakit ngayon at sa ating Pangulong PBBM ay nagsalita sila na kinukontra po nila yung impeachment at ito'y pamumulitika daw. Mga kababayan, iiwanan ko po sa inyo yan. Mag-comment naman po kayo sa ating comment section tungkol dyan sa ating mga reaksyon, mga kababayan. Pero in fairness, ito po talaga ang topic natin, yung dalawa. Si Mr. Wow Dagat at saka si Bam Aquino, nagaganon talaga ako nasanay na kasi po tayo Si Mr. Kiko Pangilinan po at saka si Mr. Bam Aquino ay talaga namang surprising, very surprising. At nakakagulat naman po talaga. Lalo na si Bam Aquino naging number 2, mga kababayan. Ibig sabihin yan, marami po ang mga kababayan natin na sumuporta sa kanilang kandidatura para maipagtagumpay ito. So yun lamang po yung ating magiging reaksyon po sa araw na ito, mga kababayan. At muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga kababayan po namin dyan sa abroad, sa iba't ibang panig ng daigdig. Bumabati po ang inyong lingkod ng magandang araw at mag-iingat po kayong lagi sa inyong mga paggawa.